Hello guys, ay nandito kami ngayon sa isang liblib na lugar, no? Dito sa Silang, Cavite. And we are invited by our sister-in-law. Kanyang sister ay mayroong wedding. So, nandito kami ngayon kasama yung wife ko and my son and his family. Nandito rin the rest of their family at mga kaibigan ay dumating na at habang naghihintay ay ramdam namin ang excitement at saya at ang bawat ng detalye ng kasal ni na Kel and Kur ay talagang masaya dahil pagdating namin dito sa Pinyo, no, ay agad kaming namangha sa kagandahan ng lugar at isang hardin na napapalibutan ng kalikasan at nakikita nyo naman yung sky, no, na napaganda at ito ay nagsisilbing backdrop na para sa kasal. Ayun, at nag-announce na ang officiant at magsisimula ng seremonya. Ayun, at si Kiel ay nasa likod, no? At yun, naglalakad na rin. At ang kasunod ay mga mga bridesmaids at groomsmen ay naglalakad, no, ng magkasunod at nagbibigay ng buhay, no, sa kasiyahan sa kasal na ito, no. Yung mga ngiti nila ay nagsisilbing ilaw at ang kanilang mga suot ay maayos, tugma sa rustic theme ng kasal. Ayun, ang mga kasunod, yung mga kabataan na may mga kanya-kanyang responsibilidad. Ayun na, sunod-sunod na. So, it's one of them are walking through the aisles, no, heading to the wedding stage. Ayan. So, napakasayang araw na ito. It's really a memorable days mag-asawa sa ikakasal na si Kiel and Kur, no? Ayan. So, ang dami pala, no? Yung mga gaganap sa kasal, yung mga bawat isa may mga bit-bit na mga flowers. Ayun, kasunod. Yun, ang cute. And lastly, yan, ang mga brides maid na isa-isa silang naglalakad sa aisles, and then here's the parents of course naglalakad na rin at yun, and lastly ay sinaraduan muna nila yung cortina at dito natin ngayon mapantayan yung paglabas ng ikakasal na si Kur dahil si Kiel ay nauna na, so the parents are waiting outside. So rise to welcome the bride. So, pagkatapos ng mga entourage ay dumating na ang pinakahihintay na sandali, ang pagdating ni Kur. Ayun, nagbukas na yung cortina at bumungad sa amin ang kanyang stunning bridal gown.
Ayun, at niyakap na ng daddy niya at yung mami niya. Ayun. At medyo napaiyak si kumpare. Ayan. So now it's about to walk at ibibigay ng kay Kiel ang kamay ni Core in order to start the wedding. Ayan. Nandun na sila lahat sa harap. Yun, at isang pastor na umarap sa kanila at for sure na magbibigay ng a word of God sa mag-asawa and at marami pang mga bagay na dapat nila pag-uusapan ang kahalagahan ng pagmamahal ng pag-aasawa at kung paano ito ang nagiging pundasyon ng isang matibay na relasyon at ang kanyang mga salita ay talagang tagus puso na bawat isa ay magbibigay ng kasiguraduhan sa lahat na ang kasal nito ni Kiel at Kur ay isang tunay na pagdiriwang ng pag-ibig at pangako. Ayun. I'm lost in your eyes. You make me crazier, 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 for us to be able to recognize and give honor to the one who is the author of marriage, I believe we should begin with prayer. And so let me invite everyone right now to join me in prayer. Shall we bow our heads and close our eyes and let's just pray right now? Father God, we thank you for your wonderful, loving presence in this place. We know that you are here with us because this is, Lord, an occasion that is so important to you. It happened because during the occasion, there was a crisis. And you know, pagdating po kasi sa kasal ng Israel, tumatagal po ito ng linggo. It lasted for weeks. At isa po sa kanilang inihanda ron yung pinaka-finest and best drink. Yun ang pinaka-pangunahin po nila na talagang, kumbaga, pang-entertain sa kanilang mga guests. Bang kayo ay magharap na dalawa? At kailangan ko po ng microphone kasi sila po ay mag-yes or no. I do or I do not. Ano po? Okay? Una ko munang tatanungin po si Michael. Okay. Okay? So magkaharap na kayong dalawa. Tatanungin ko si Michael. Ganon din si Cory. Okay. Michael, do you take Cory to be your lawful wedded wife? Do you promise to love and cherish her in sickness and in health, for richer or for poorer, for better or for worse, and forsaking all others, keep yourself only unto her, for so long as you both shall live? Yes, Pastor. Praise God. Mahina yata. Yes, Pastor. Praise God. And let me now ask Cory. Cory, do you take Michael to be your lawful husband? Do you promise to love and cherish him in sickness and in health, for richer, for poorer, for better, for worse, and forsaking all others, keep yourself only unto him, for so long as you both shall live? Yes po, Pastor. Wow. Mas malakas talaga ang babae pag nagsalita ng yes, I do, kaysa lalaki. Praise God. Bakit hindi natin palakpakan yung dalawa? Hindi po ba ito sinabi sa
kanilang mga labi, mula sa kanilang puso, yung pong kanilang pagmamahalan. Praise God. And at this point in time, I'll be asking Michael and Corey for their exchange of vows. Meaning, yung tinatawag nating pangakuan. Yung tinatawag nating, kumbaga, yung talagang nilalaman ng puso ay nais niyong ihayag, not only before us, but even before God. You may have some story, love story, wherein gusto niyong counting ikwento sa amin. Okay? So, pakinggan po natin yung pong sasabihin po ni Michael at ni Cory sa isa't isa sa kanilang pong pangakuan for the exchange of their vows. Si Michael muna, and then Cory. So let's listen to them as they exchange their promises and vow to one another. Hi, love. Grabe. Nagsimula tayo nung bilang magkaibigan. Hindi natin alam na magkakaroon pala tayo ng mas malalim na relasyon. Alam mo, pala tayo ng mas malalim na... Alam mo, nung unang araw na nagkita tayo, hindi ko alam na ito na yung araw na pinakahihintay ko ang makita ang pinadhana para sa akin. Hindi ko alam na yung babae na sinundo ko sa LTO, sa trabaho natin, ay siya na pala ang pinangarap kong magsama. Alam mo, hindi ko alam kung paano ko nabuo itong sinulat ko. Basta sinunod ko lang kung ano yung natural kong nararamdaman. Sabi nga nila, natatapos mo lang yung sinusulat mo sa huling gabi ng pagtulog mo bago ka ikasal. Mahirap din para sa akin ang mga gusto ko sabihin kasi sanay tayo ng natural. Tayo lang dalawa yung nakakaalam sa isa't isa kung gaano tayo nagmamahalan. Pero ngayon, love, dumating na yung araw na pinakahihintay natin. Gusto kong sabihin sa'yo, sarap ng tao. Nandito ngayon, na mahal na mahal kita at makakapita. Gusto din palang magpasalamat sa family mo, kila mami, pa, sa pagtanggap nila sa akin at pagpayag nila na maikasal tayo ngayon. Salamat din sa mga kapatid mo, kila Ate Pines, Kuya Ted, Kuya Jay, Ate Banch, thank you po, Kuya Ogie at Ate Chi, kay Mabel at Gino na umuwi pa ng dito sa Pilipinas para na sa atin. Thank you po. Tinuring nila kung kapatid simula nung una pa lang. Kaya sa totoo lang, doon pa lang, swerte na. Lab, gusto ko din magpasalamat sa'yo. Sorry kung matagal ako magplano minsan sa desisyon sa buhay. Salamat sa paghihintay mo. Kagaya ng kung gaano matagal mamili na damit na isusuot ko. Pero higit sa lahat, salamat sa lahat ng taong nandito sumuporta sa kasal natin. Kaibigan, kamag-anak, na kahit medyo malayo yung venue. Nakadalo sila, hindi tayo nakikita ng ibang tao. Hindi nila alam kung paano talaga tayo lang talagang dalawa. Hindi nila alam. Marami rin tayo daanan,
Hahakin pa. Baliwala lang naman lahat ng yan. Basta magkasama tayo. Kahit ano mangyari, tuloy lang tayo. Gawin na lang natin silang gasolina. Love, ngayon na nandito na tayo, pangako ko sa'yo. At sa lahat na nandito na ikaw lang ang mamahalin ko. Sasamahan kita sa lahat ng bagay. Magsika para sa'yo at sa magiging pamilya natin. Ako nang bahala mag-alaga sa'yo sa abot ng makakaya ko. Hindi ka na mag-iisa. Ikaw ang pinaka masayang nangyari sa buhay ko. Habang buhay na tayo magsasama, mahal na mahal kita. Maraming salamat. I love you. Let us hear Cory for a short statement of her vows and promises. Love, madalas mong tinatanong sa akin kung bakit kita minahal at kung bakit ikaw ang pinili ko. At madalas din na generic lang ang sagot ko. Kagaya ng kasi pogi ka, kasi binigay ka ni Lord sa akin. Pareho namang totoo yun, love. Pogi ka naman talaga. At noon pa man, alam kong ikaw ang bigay ni Lord sa akin. Pero ngayon, sa araw ng kasal natin, gusto kong bigyan ka ng sagot na di mo pa naririnig. Love, madami akong takot sa isip ko. Mga takot na madalas ay hindi ko maintindihan at di ko maipaliwanag. Ang pinakamalaking takot ko ay hindi ako matanggap ng mga taong mahal ko. Mga kapamilya, kaibigan, o kahit sino mang special para sa akin. Dahil sa takot na ito, madalas natatagpuan ko ang sarili ko na tinatago ang mga tunay kong nararamdaman. Nagpapanggap na okay lang kahit may problema ako. Nagpapakita na masaya kahit malungkot. Hindi kasi ako sigurado kung tatanggapin ako bilang ako sa mga panahon hindi ako masamayang kasama. Sanay na akong itago ang mga pangit na emosyon ko nang dumating ka sa buhay ko. Pero habang tumatagal ang relasyon natin, nagagawa mong palabasin ang mga tunay na nararamdaman ko. Kahit ayaw ko man, kahit pilit ko mang itago, lahat ng pangit sa akin nakita mo. Nakita mo akong magalit. Nakita mo akong manghina. Nakita mo akong matalo ng anxiety at depression. Ilang ulit ko nang in-expect na di mo ako matatanggap sa lahat ng mga pagkukulang at pagkakamali ko. Ilang ulit na din kitang inanahan na tinapos ang relasyon natin. Sa kabila ng lahat ng yun, love, pinili mo pa rin ako. Nagstay ka, at kahit kailan hindi mo sinabi na iiwan mo ako. Ito ang pinamabigat na dahilan kung bakit mahal kita. Pinaramdam mo sa akin na kailangan mo ako sa mga panahon na mas kailangan kita. Pinili mo ako sa mga oras na hindi ko kayang piliin ang sarili ko. Pinapakalma mo ako tuwing magulo ang isip ko at higit sa lahat, nagpapakatatag ka sa tuwing sumusuko ako. Sa lahat ng pinagdaanan ko, hindi ko akalain na darating pa ang pagkakataon na ganito sa buhay ko. Sa bawat paggising ko, nagpapasalamat ako kay Lord dahil pinaghintay niya ako para sa pagdating mo. Mahal kita, Kel. Mahal ko ang buong pagkatao. Mahal ko ang lahat ng mga mahal mo. Mahal ko ang pamilya mo, mga kaibigan, at lahat ng tao o bagay na mahalaga sa iyo. Simple lang ang magiging pangako ko, love. Pinapangako ko na makikinig ako lagi sa iyo. Magtitiwala, magiging patient, at lagi kong iisipin na nakadepende sa akin ang mood mo. Alam kong yan ang mga bagay na lagi mong sinasabi simula sa araw. Lagi mong sinasabi.
Mula sa araw na ito, kabiyak mo na ako. Kahati sa lahat ng bagay. Katuwang sa hamon ng buhay, kakampi, at higit sa lahat, ako ang magiging pinakaloyal na tagahanga mo. Salamat, love, sa pagtupad ng pangarap ko maikas sa taong mahal ako. Mahal na mahal kita. Praise God. Kumbaga, wala na po tayong iba pang salita. Okay. Ito ba yung Bible? Yung ring. Ayan. Sige po. Pakitulong lang po sa iba para ibigay yung ring. Okay. Pwede nang makidala rin po dito yung point. Sige po. Ayan. Okay. Pakihelp lang po. Bigay kay Michael yung isang ring. At yung isa naman ay kay Corey. Praise God. Now, the ring signifies the purity of their love. Sapagat yung pong sinsing, yan po ay ginto. At walang simula, wala siyang wakas. So it signifies the purest kind of love and as well as the love that will last forever, eternal love. And the ring also is a seal of that love. Every time you will see that ring, Michael and Corey, you'll be reminded of the pledge of your love you have made before God and before people. So every time you see that ring, you will be reminded of that pledge you have made today before God. Okay? So, Michael, hawakan niyo yung sing-sing. And will you repeat this word after me bago may suot yung sing-sing kay Corey? Okay, say this word after me, Michael. I give you this ring, Corey, as a way of showing just how much I love you. I love you. I'm delighted I'm delighted to call you to call you my wife my wife and spend and spend the rest of our days the rest of our days together. together. So, mo na yung ring. At ngayon naman si Corey, suot mo yung ring kay Michael. And Corey, say this word after me. I give you this ring, I give you this ring, Michael, Michael, as a way of showing as a way of showing just how much I love you. just how much I love you. I'm delighted I'm delighted to call you my husband to call you my husband and spend and spend the rest of our days the rest of our days together. together. Praise God. Yeah. Hilingan ko po si Michael, si Corey, na umupo po kayo. Dating po. And I will be calling on the veil and court sponsor. Pakisuot lang po yung veil. Right here. Thank you. At yun naman pong court sponsor. Praise the Lord. Now, lahat po ng ating ginagawa ay symbolism, but even though it is just symbolism that is still full of meaning. At yung pong veil symbolizes first of all the covering of God over the lives. The Lord promised that He will be with you
He'll cover you, He'll protect you both. At the same time, it also speaks of the relationship between Michael and Corey. So, Michael and Corey, may I speak to you? The reason why the veil is over the head of Corey, because it speaks of the submission of the wife to a husband. But what kind of submission is that? The submission of a wife to a loving husband. And so, when that is the case, there will be no problem of Corey submitting to you because you love her so much. Amen, Michael? And the cord symbolizes, of course, the strong bond of your relationship, which is actually the bond of love that God has given you. God loves you. And that bond of relationship that the Lord established for you cannot be broken. No one can separate you from the love of God. So that same kind of love, God is filling your heart. Kaya yung tali ay simbolo ng pagbubuklod sa inyo bilang isa. As the Bible declares in Mark chapter 10, whom God has joined together, no one can separate. Amen? Praise God. Hallelujah. Tayo po ay merong Bible, okay, at gusto ko pong pahawakan kay Michael at kay Corey yung Bible. Ayan. Why do we have a Bible wherein you put your hands together in the Bible? Because it's the Word of God. And the Word of God has many things to say in relationship. And so, sa relationship, hindi maiwasan yung meron talaga kayong conflict. Right? But in all of those conflict, if you will just believe that what God is saying in His Word will be the final arbiter, and you will be settled when the Word of God said, love one another, then hindi na kayo magkakaroon ng conflict. You will just abide by the Word. Can God be assured from Michael and Corey that you will lay the foundation of your relationship as well as your family on what Jesus is saying in His Word? Could you do that? Praise God. Amen. And then we have a coin, and this coin. So God will bless you spiritually as well as materially. So that coin symbolizes material blessing, material prosperity, material provision. Because God is not just concerned about our spiritual life, but He's concerned of all of us. Kaya nasabi ni Michael, I'm giving all of me to you. At sabi naman ni Corey, ay minamahal ko ang iyong buong pagkatao. Wow. Actually, I was really touched by that because that is Jesus. He gave His all to us. So He will not just bless us, guide us, protect us, and spiritually enrich us, but also materially, He will also provide all our needs. For you to begin a family in whom God has blessed, and your children will also honor the Lord through that. Amen. Okay, kuhain ko na mga layang talo. At sunod po tayo ay magkakaroon ng communion today. May I ask to help me in communion? Yun pong juice at saka yung bread. Sige po. Yun na po. Now, communion is a symbol of God becoming one with us. Jesus said once with His disciples when they celebrated the Last Supper, He took the bread, break it, then distributed it to the disciples and said, "This is my body which is broken for you." Then He took the cup and He said to them, "This is the covenant in my blood." So now, maybe this is the first time you will take and celebrate communion and remember the Last Supper, because the Last Supper speaks of what Jesus Christ did on the cross of Calvary. He died, His body was bruised because He took all our sin and our sicknesses,
so that He can give His life and His healing to us. The blood speaks of life. And Jesus redeemed us from all sins. And through the blood, the very life He gave, He has forgiven us from all our sins. So now, as you partake the bread, drink from the cup, you are saying, Lord, we believe that you have done to us. And we believe that you are one with us. Amen. Ayan. Una muna bread. Ayan. Kung akala mo, isang piraso. Isang piraso lang. Cory, isang piraso lang. Praise God. And let me just pray. Father, we thank you right now. I speak blessing to this bread and Lord to this cup. As they partake, let them experience, oh God, right now, the blessing of your finished work on the cross of Calvary. In Jesus' name. Kaya po niyo yung tinapay. And then, the juice. Lord, I bless this cup. And as they drink from it, Lord, let them experience the blessings of your life. Michael, inumin mo na. Hindi. Kunti lang. Ikaw lang. Okay na? Then, Cory? Praise God. Pwede mo bang iunat yung po inyong kamay patungo sa kanila and I'll pray right now. Father, I release the fullness of your blessing upon Michael and Cory. Lord, as they, oh God, perform this ceremony, all this symbolism, we know, God, that it is full of life and meaning. And thank you so much right now for releasing and granting that blessing of life, love, joy, and peace, and health, Lord. Now, I speak the release of it upon them all. We thank you in Jesus' name. Everybody say amen. 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 Praise God. Tatawagin ko na po yung ating veil and cord sponsor. Atin na pong tatanggalin yung pong veil and cord. Yung po muna ang cord. Sponsor. And then the veil. Praise God. Last but not the least, again, as a gesture of showing their being one, magsisindi po sila ng kandila. And so, we ask the candle sponsor to help them. We have 2 candles on the 2 sides, and then 1 candle here. Sino po pwede magdala din sa gitna ng candle sponsor? Yun ang pakita lang po din yung nuptial candle. Oo. Yes. Ito. I'll be asking pwede pa kaya may I ask Michael and Cory, si Michael, pakikuha mo yung isang candle doon, si Cory naman din eh. Ako na lang. Paki-help lang. Okay. Bibigay mo kay Cory. Huwag mo patayin. Huwag niyo ba patayin? Yeah. Okay. Tapos
Tapos ibigay mo na yun. Ayan. Yes, yun lang. Yung candle lang. Ayan. Tapos, sisindihan ni Michael, yung candle na lang kuhanin mo. Okay. Ayan. Praise God. Ang masayang okasyon natin. Hindi, okay lang. Okay lang. Okay. Pakita ka muna. Ayan. Tapos, sabay na sindihan ni Cory at Michael. Ito kandila. Okay. Ayan. Ayan, sindihan. Sindihan nyo itong sabay. Okay. Yun. Sindihan. Okay? Ayan. Okay. Ayan. Okay. Tapos patayin nyo ng dalawa. Yung hawak nyo. Okay. Then go back to your seat then. Pakigo pa yung candle nila. Now, why do we do this? Because, you see, yung dalawang candle na yon, dalawang candles na yon ay nagpapahayag nung kung kanilang buhay nang sila ay di pa mag-asawa, nang sila po ay single pa lang. So, na-close na yung chapter na yon, ninyong dalawa. So, your life being a single has now ended, and you will now begin a new chapter of your life being married. At yun po yung nangyari. Ang sindihan niyo po yung kandila na yun. Ibig sabihin, ito na ang kapahayagan ng inyong pagiging mag-asawa, pagiging isa, at yung inyong pagiging single, wala na. Hindi po ba, Michael? Cory, di po ba? So, kayo mag-asawa na. Kakalimutan nyo na yung inyong pagiging single ng una. Kaya saan man kayo na, lang tayong mga lalaki, siyempre, kung saan tayo nandun, basta nakabihis tayo, akala, lagi tayong binata. Pero, Michael, kahit saan ka nandun, hindi ka man nakikita ni Cory, you have to remember, hindi ka na single. May asawa ka na. Amen. Praise God. Amen po ba, Michael? Cory? Amen. Praise God. Sa oras na ito, maybe you want to honor your parents, Michael, yung isang giving thanks to them or recognition. Okay. Okay lang. Okay lang. So, mamaya na lang. Okay? Sige, praise God. And so, okay. Hiningan ko ang si Michael at si Cory na tumayo ngayon. Will stand up. At hiningan ko rin po na tumayo po kayo diyan sa inyong mga upuan right now. Praise God. Thank you. Okay, good. Thank you. See. Okay. Thank you po, Pa, Ma. Thank you po sa galog. Love you po. Hey, thank you, Pa. Salamat po. Mami, Papa, alam nyo na kayo ang pinakamahalaga sa buhay ko. Ngayon na may asawa ako, kayo pa rin, nadagdagan lang ng kay Michael. Kasi sigurado ako na magiging pinakamahalaga din para kay Michael yung mahalaga sa akin, which is kayo. Maraming salamat sa lahat ng pagmamahal at saka sa pagtanggap sa amin. Kay Mama Joyce at saka kay Papa po, sabi nga ni Michael, nung nagkakilala kami, hindi namin din na-expect na mamahalin namin yung isa't isa. Pero sa totoo lang po, unang kita ko pa lang sa inyo, alam ko na pong mamahalin ko kayo. Alam ko na po na gugustuhin ko po kayo maging kapamilya. Maraming salamat po sa lahat at mahal namin kayong dalawa. We'll close with a prayer and granting to them our blessing
could you again join me in this prayer? Will you extend your hand towards them right now as I pray for them right now? Father, I thank you so much right now that we can just, Lord, come to you. We know you are here. And now, Father, I ask that you will grant, oh God, your blessing upon Michael and Corey. Right now, Father, let them experience the joy of their relationship. Let them be filled with your love. Let them be filled with satisfaction. And even if they were confronted with many challenges, Lord, they will stand successful and victorious, and they will always overcome, Lord, for you are with them. In fact, Lord, thank you so much that even if there are challenges in their lives, Lord, this will only be, oh God, even an avenue, Lord, for them to move on and experience even increase, oh God, and prosperity in their lives. And there will be even more, they will be stronger, even stronger, oh God, as they face those challenges, Lord. Father, right now, I commit them to your hand and I commend them to your grace. Thank you so much for that love that bind them, for that grace that exceedingly abound to them, and that peace that passeth understanding. Lord, I extend this to them and speak and release to them this blessing of yours, Lord. Lord, I declare that their marriage is a marriage made from heaven by you, Jesus. To you be the glory, Lord, and praise. In Jesus' name, amen. Amen. Right now, I have the honor to present to you. Akin pong ipinapakilala sa inyo ang bagong mag-asawa, bagong kasal na si Michael at si Corey. Sa oras na ito, mabuhay po ang bagong kasal. Palakpakan po natin sa ngayon po ay pwede ng lilipan ang ating groom, ang ating bride. Salamat po sa lahat po ng nakasama natin. Pagpalain po kayo ng ating Panginoong Diyos. Salamat po sa mga magulang, sa mga dinamatinak, sa mga abay, sa lahat-lahat po kasi nandito. Pagpalain po kayo lubos ng ating Panginoon. Magandang hapon po sa inyo. Hindi, mabuhat na sila. Tapos na. Wala pa, mabuhat na sila na ito. Can we request our officiating pastor to please join the couple first? Ang mga alisin. So, sa wakas ay in-announce yun ng official ang inaasahang sandali na sinabi niya, "We now kiss the bride." At ang kanilang halika ay sinabing masigabong palakpakan at iyawan mula sa lahat ng bisita. Kitang-kita nyo naman, no, sa kanilang mga mata at ang buong hardin, no, ay nagdiwang ng kanilang pagmamahal. Pamangkin, in-laws, nephews, nieces, palapiti na po sa harap. Now, Para the mabilis po starting tayo. to call on the Nephews, family nieces, for, in-laws. Okay, lapit na po. Lapit na po mga in-laws, nephews, and nieces, please. Of Corey. Yun, sunod-sunod na rin yung mga ibang second family at tapos mga guest whatever. Ayun. Mga kamag-anak po ni Corey, tayo na po tayo, please. Cousins, tito, tita, lolo, lola, please. Stay on two sides, mga kamag-anak po ng bride. Boys here. Ready? Smile. One. Up. Down.
Ready, 1, 2, 3. Another one. Ready, 1, 2, 3. Smile. Stay lang po. Mga kamag-anak po, lapit na po tayo. Cousins, tito, tita, lolo, lola. Alright, after this, magstay po ang parents si Cory. Sasamahan po ng parents. Okay, magstay po ang parents. Kasya daw po. O sige po, kasya na raw po kasi maluwag pa po sa kabilang side eh. Sa kabilang side po tayo. Okay, lipat po sa side na iba. Yes. Lipat po na. Desmond, maid of honor, matron of honor, please prepare. Mamaya po ang Candle Veil and Court ho, bridesmaids lang ho ito at groomsmen. Candle Veil and Court, mamaya pa po kayo. Ready na kayo? Ready na po mga kids. Kayo po ang susunod. Flower girls, escorts, bearers. Sa side muna po. To the groom. Okay, lahat? At sa perfume bar. Thank you.
pagkatapos nito ay nag-announce na ng cocktail gathering matapos ang seremonya. Lahat kami ay inibitahan sa lounge area para sa cocktail gathering. Sige na namukan. Naka-face mask ka eh. Mr. Dablo, tapos may kakasal daw po. Naglakad siya, ma. Nagtatantrum siya doon, ma. Umiiyak siya doon sa likod. Mag-register po kayo yata. May picture pa po. Ang atmosphere dito ay relax, no? At punong-punong kasiyahan. At habang naglalakad tayo ay they started to get their own drinks and some snacks, some water. Very convenient events dito. After the reading ay meron silang lounge na for cocktail first before going to dine. At ayun, habang naghihintay ng dinner, siguro in a few minutes kasi na-arrange pa doon, so we'll go there later. Ayun, at may cocktail food for appetizer. Ayan, dito pa lang busog ka na kahit hindi ka na siguro kakain. Very unique preparation regarding this wedding. So, it's Wala na ako gana kumain. really different wedding na tinatawag mostly. At saka very convenient talaga. Chatting, talking, or whatever. Yung iba naman dito sa labas at yung area pala nito ay sinasabi hectares, no? At pwede ka mag-stay in, may mga rooms sila at I can say it's a 4-star accommodation hotel. Ayan. So, mostly daw dito sineselebrate yung mga wedding yan. At finally, meron silang fireworks para to sa mga ikakasal, no? So, they have their package also na I think it's more than 2 to 3 minutes of makikita mo yung putukan sa kalangitan, no? At with the different colors, yun yung mag-asawa nandun sa fronting of this fireworks para ka lang nasa States, no? So, yun nga sila, di ba? It's really a memorable nights, no? Ayan, makikita mo yun with different colors. Pero yung iba siguro hindi naka-saksi nito at they're still busy doing their cocktails, food and drinks there. At hindi lang yan at meron din mga ano doon sa loob, pwede kang merong isang photo booths na pwede kang magpa-picture and you can leave your message to the couples. At mamaya ay meron ding perfume na ipamimigay. So, yun din ang pupunta namin mamaya after this. Ayan, oh, see? Ang saya talaga, no? And it's a good one. At first time in my life na I attended this kind of wedding, no? Talagang very unique. Because mostly I attended some wedding na nasa hotel, nasa any restaurant or whatever, but this one is really different. Yun nga, binanggit ko sa inyo na dito yun sa isang liblib na dito. At ito pa yung isang unique na idea, no? Ngayon ko lang ito na experience na nagbibigay ng isang personal touch sa kasal nila Kale and Court. At bilang pasasalamat, no? Binigyan kami ng, I think it's
more or less 50 ml perfume mula sa ilang kilalang perfume brands. At ang gesture na ito ay isang eleganteng paalaala ng espesyal na araw na ito. No? Ayun. Ito. Ito na lang. Ano siya? With Aventos ba yan? Marami palang ano. Creed. Ano ba? Aventus. Aventus. Thank you. So, ito na ang nakuha ko. Di ba? Dati na nga natin doon, ikot na muna tayo habang wala pa. Table 2. Hindi, yan yung... Ano tara? Ano tayo doon dyan? Hi guys! Liwanag-liwanag mga ilaw na yun. Kita-kita yung mga wrinkles. So ito Hi pala. Tayo! Hello po. Dito pala sila nag check in. Ayan. Dapat pala kanina tayo umiikot. Dito pala sila nag ano. Anong meron dyan? Ito yung swimming pool. Yan. Now ay dumaan muna kami dito, no? And you are walking along the swimming pool at gabi kasi at ang sabi maganda raw during the day kasi makikita mo yung kagandahan ng mga puno dito. It's greenery at yung mga accommodation. It says that there meron silang 4 hectares, no, na pwede mong ikutin dito sa loob. Kaya nasasabi ko kanina na we are visiting a place where sinasabing liblib ng Cavite, no, dito sa Silang. Kaya ayun, and we are heading now to the dining area at makikita mo yung string lines, no, na ginawang bubong. Ayan, napaka-elegante at we are going to check, you know, kung saan kami upo kasi yung number namin is number 2. Ayun. Table number 2 tayo. Table number 2 sa Tsaka ito yung buffet area na at yun, may lechon. Kaya lang sorry, hindi na kami kumakain ng baboy. Ayun, so mamaya pang serving at for a while ay Tama tayo din ang ore. Sila magkamag-anak tayo. anong May mga pangalan. may mga pangalan? Ito.
finally, we found our table at ito isa sa mga souvenir na ginagawa ng anak ko dati na kaya niya itong gawin. But this kind of souvenir is simple lang. Ayun. Dito pala yung sa likod tayo dumaan. Pavilion area at the cocktail area a while ago. Please make sure you have your staffs. Kindly approach the coordinators if you're not able to get your Stay Perfume bar souvenir stamps. You need to show it to claim the souvenir perfume. Again to everyone, lapitan lang po natin ating mga coordinators sa registration area para po sa inyong souvenir sheets. But for the meantime, as we're waiting for the couple, please listen to the lovely music of our band for tonight, the masterpiece, Music Ensemble. Ito po yung main entrance, no? Papuntang dining nila. So, lumabas muna ako sandali dahil mayroon ka mong nakalimutan na picture na kukunin ko doon sa cocktail lounge. Kaya yun, at medyo wala ng tao at mayroon pang dalawang tao na doon sa may picture booth. So, for sure na nandun yung mga picture namin. At I hope na mayroon pang picture na naiwan doon at makukuha namin. Ayan, sarado na. So, I hope na bukas pa doon sa main entrance. Ayan, subukan natin at baka sarado rin. So, okay. So, bukas. So, wala na talagang tao dito. So, everyone, I think, they went down to dine. Yun, meron pang nagpaiwan dito. At, Inaiwan pang picture dyan. so nga, at pagkatapos ng cocktails ay nagtungo kami dito sa dining area. At napagaganda ang setup. Habang naglagagad kami patungo kanina sa dining room ay dumaan kami sa pool area kung saan ang reflection ng string lights, no? At ito ay nagbibigay dagdag ng magic sa gabing yun. Ayan. So, pinihain ng masasarap na punan at sinamahan na rin yung pagbibigay ng wine na gustong uminom. Ang bawat pagkain ay gawa sa fresh, locally sourced ingredients. Ayan, kaya ang bawat isa ay So please, can you greet your seatmates? Can you please tell them or tell her, tell him, you look so lovely, you look so handsome. Batiin nyo naman, come on, please. Acknowledge, appreciate the person beside you. Ang gwapo mo, ang ganda mo ngayon, you look so gorgeous. Ano kung lahat yun? Those people who were with them, syempre po, in every step of the way. From the instant the two cross each other's path until this defining stage of their romantic lives, the maiden exchange vows in an endless, passionate, and godly way. So, ladies and gentlemen, I hope everybody will be staying with us as we fish for memories and testimonies of people very close to the hearts of the couple. Those people again who were with them from the very start, that they have their relationship until this very important milestone of their life. So ladies and gentlemen, please stay with us until the end of the program for the love of Kel and Cor. So this time, before we introduce our couple tonight, let me first introduce to you the people who took part during the wedding rite. So ladies and gentlemen, I will be calling the secondary sponsors who did meaningful jobs way back at the church. So I call them. Please give them a big round of applause. Yun lang po ang hihilingin ko sa lahat ng mga bisita. Alam ko naman kayo lahat ay busog na, in a way. So habang hindi pa po tayo ng main dishes, please show me your energy tonight by giving an applause to our couple this evening. Okay? So ladies and gentlemen, please brace yourselves as we welcome the secondary sponsors. As I call them, let's give them a big round of applause. Ladies and gentlemen, let's give a big hand for the candle sponsors. We have Pati Sugalad and Rega Nolan Rojas.
At this time, brace yourself as I call on the gorgeous bridesmaids and the handsome groomsmen of tonight's celebration, starting with Rocky Callejo and Azalea Balagtas. Palakpakan niyo naman po. And this time, ladies and gentlemen, masigaw ang palakpakan for John, Marvin Lim, and Jennifer Bantayan. Let us put hands together for our next pair, Dr. Jackie Pastu and Dr. Joan Blanco. Now, ladies and gentlemen, a big hand for Mr. Mark Anthony Ricardos and Celica Lerida. Ladies and gentlemen, a big hand for Mr. Mark Vin Santos and Mrs. Lilian Rose Mateo Villa. Ladies and gentlemen, our last group of groomsmen and bridesmaids, masigaw ang palakpakan for Mr. Nico Alan Tulo, Mr. Warren Valenzuela, and Crisanta Oyla Reyes. And this time, ladies and gentlemen, let's give a big hand for the three persons who assisted the couple all throughout the wedding rites. A big hand for the best man, Mr. Francis Edward Lim, the maid of honor, Marie Francesca Bonos, and the maid of honor, Dr. Maria Vilma Pason Clavero. A big hand for them. Palakpakan naman po natin sila, ladies and gentlemen. There you have them, our secondary sponsors. Wow! Alright, here you go. This time, let me introduce you the people who served as the second parents or who acted as the second parents of our couple, the Ninongs and the Ninangs of tonight's celebration. Ladies and gentlemen, please join me to welcome and please let's give a big hand. And as I call your name, sir and ma'am, please stand up to be acknowledged. A big hand, ladies and gentlemen, for Mr. Roselier Lim. Palakpakan po natin. Masigaw ang palakpakan for the Ninong. A big hand, friends and family, for Mr. Elmer Navarro. Let us put hands together for attorney Elmar Panopio. And this time, the lovely principal sponsors, we have Mrs. Evelyn Milan, Mrs. Milagros Ocampo. Ladies and gentlemen, a big hand for Mrs. Ruby Panopio. And last but definitely not the least, Miss Adelma Pason. There you have it, ladies and gentlemen, the principal sponsors. And this time, let me introduce you the loving parents of our couple, from whose own love the two were born. Ladies and gentlemen, masigaw ang palakpakan for the loving parents of our bride. A big hand, ladies and gentlemen, the parents of our couple, Mr. Destado and Vilma Pason. Palakpakan po natin. And now let's give a big hand for Mr. Nelio and Joyce Lim. There you have them, ladies and gentlemen, the loving parents of our couple. All right. I know all of you are so ready to welcome our newlyweds tonight. Everybody, please stand up. Can you please take hold of your table napkins? Come on, hawakan niyo po yung mga table napkins. Spread it out as I call the newlyweds this evening. As I call them, please wave your table napkins and make the loudest noise. Ladies and gentlemen, it's my distinct honor to present to you the hottest couple in town, the stars of the night. Please wave your table napkins and make the loudest noise for Mr. and Mrs. John Michael and Corazon Marilyn. Come on, everyone! Someone, let's count. Kiss your wife for 10 seconds. We will count. Here you go. Kiss your wife. Go. 10, 9, 8, 7,
At may pabingo pa. Ayun. Pero yung bingo, it is not really a bingo. No? Meron silang technique na you can win in 2 minutes only. Ayan ang bingohan dito. Ang traditional bingo. But my bingo is bingo with a twist. I will be drawing the numbers. Tingnan nyo naman, napaka-modern na ng ating binguhan. Ganito na po ang binguhan nowadays. Hindi na po yung inaalog-alog. Now, I'll be drawing the number. Kapag nabuhay ko po ang number, sasabihin ko po kung anong number. Kapag may number po kayo sa inyong bingo card, I want to start by thanking all of you for being here to celebrate this beautiful couple. So, looking around the room, it's clear just how loved they are. So, it makes me so happy to see everyone here to support them. Okay? So, growing up with Cory, she was like having a built-in best friend. okay, ang ganda ng speech ni ano, no? Talagang parang ChatGPT ang dating, eh, no? The father had confidence. Iyak na naman. Bakit nakalikot? The last man standing, ang pinaka-last na makaubos, will be the bachelor of the night. Alright? Pinaka-last. Ibig sabihin, pag last kayong naubos, kayo ang bachelor. Kaya pabilisan ito. Ibaba lang ang beer in front of you guys. Ibaba lang. Alright, here you go. Ladies and gentlemen, we will now be picking the bachelor of the night through a drinking game. Are you ready? Pakibaba? Pantay-pantay lang ibaba? Baba lang po lahat. Again ulitin ko. Pag kayo, excuse me, sir. Pag kayo, kailangan ganyan nyo para bago kayo po, wala na tumudulo. Or else, mababasa ang carpet dito. Alright, medyo ubos na ubos. Coordinators, please judge them. Pagkatapos, waiter pakukuha. So, to the right tayo para ibigay ang mga bono. Ready? 1, 2, 3, go! Alam po tatalikod, humarap lang po sa guest lahat. Wala po magbubuga. Kinumit yung pula. Ayan. Alright, upo na po ang pula. Okay, I'm sorry, ang dami. Ayun, okay. Pakita naman yung last. Okay, sir, ikaw po ang last. Upo na po tayo. Ang naka-blue is the last man standing. You are the bachelor of the night. Palakpakan po natin siya. Ayan. What's your name? Richard. Richard, what can you say about the single ladies at the back? They are lovely. So, certified single to Certified bachelor Hindi daw Biglang hindi daw. Okay, so, pakikabit na nga po ang mga pins. Wait lang. By the way, in blindfold muna po kayo. Tingin po sa likod. The name of the game is
Search the Pin Game. Ladies, lalagyan namin ng pin. Si Bachelor, wait lang ha, mamaya natin lagyan ng pin pag naka-blindfold na. Lalagyan namin ng pin sila kung makaubos. Pag ubos na, iganyan nyo po, and then upo na kayo. The last man standing, ang pinaka-last na makaubos, will be the Bachelor of the Night. Alright? Pinaka-last. Ibig sabihin, pag last kayong naubos, kayo ang Bachelor. Kaya pabilisan ito. Ibaba lang ang beer in front of you guys. Ibaba lang. Alright, here you go. Ladies and gentlemen, we will now be picking the Bachelor of the Night through a drinking game. Are you ready? Pakibaba. Pantay-pantay lang ibaba. Baba lang po lahat. Again ha, ulitin ko. Pag kayo, excuse me, sir. Pag kayo, kailangan ganyan nyo para bago kayo po, wala nang tumudulo. Or else, mababasa ang carpet dito. Alright, medyo ubos na ubos. Coordinators, please judge them. Pagkatapos, waiter, pakukuha. No, to the right tayo para ibigay ang mga bono. Ready? 1, 2, 3, go! Kaya po tatalikod, humarap lang po sa guest lahat. Wala po magbubuga. Kinumikip po na. Ayan. Alright, upo na po ang wala. Okay, I'm sorry, ang dami. Ayun, okay. Pakita naman yung last. Okay, sir, ikaw po ang last. Upo na po tayo. Ang naka-blue is the last man standing. You are the Bachelor of the Night. Palakpakan po natin siya. Ayan na. What's your name? Richard. Richard, what can you say about the single ladies at the back? They are lovely. So, certified single to ha? Certified bachelor ha? Hindi daw oh. Biglang hindi daw. Okay, so, pakikabit na nga po ang mga pins. Wait lang po, wait lang. By the way, i-blindfold muna po kayo. Tingin po sa likod. The name of the game is Search the Pin Game. Ladies, lalagyan namin ng pin. Si Bachelor, wait lang ha, mamaya natin lagyan ng pin pag naka-blindfold na. Lalagyan namin ng pin.